We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Walang duda, gigil na gigil talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa droga. Sa pag-upo niya sa Malacanang, naging sunod-sunod ang mga raid. Ang mga kalsada naliligo sa dugo ng mga nanlaban daw sa pulisya. Ang iba, isinakdal sa karatula. Si Andrea, hindi niya tunay na pangalan, namatayan ng asawa sa operasyon kontra droga noong Agosto. Natutulog daw doon ang asawa at mga kaibigan nang pasukin sila ng mga pulis. Nagkabarilan dahil daw ng laban. Doon sa pagkatao ng mister ko, imposible talagang manlalaban siya. Unang-una, wala kaming barel. Siyempre mahirap kasi mag-isa na lang ako, may dalawa kong anak na nag-aaral. Hindi bababa sa 3,200. Ganyan karami ang patay sa mga operasyon kontra droga sa unang taon sa pwesto ni Pangulong Duterte. Siyempre, maraming tanong dito ang Commission on Human Rights. Yung use of force has to follow the continuum of the use of deadly force. At sinasabi na the use of force must be necessary, must be proportionate, and must be reasonable. And yung use of deadly force must only be used as a final and last resort if absolutely necessary. Kahit na ilagay mo sa kapamakan yung pulis, nag-survive yung pulis, ang gagawin pa rin niya, pipilitin pa niyang mabuhay pa rin yung suspect. Kaya nga dinadala sa hospital. Ngayon, kung sinasabi nila na lahat ito ay hindi totoo, ba't kami namamatayan? Bukod sa mga napapatay sa operasyon kontra droga, marami ring drug suspect na itinutumba ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Pero katwiran ng pulisya, 16% nga lang daw ng mga kasong pagpatay ang may kinalaman sa droga. Gayunpaman, para sa CHR, dapat kumilos ang pulisya para mapanagot ang mga vigilante sa kalsada. Nananatili pa rin kasi yung culture of impunity. Hanggang sa ngayon, wala pang tao na held to account for those alleged cases of extrajudicial killings. At habang walang nakikita ang publiko na tao na nako-convict over those killings, nanatili naman yung climate of fear o yung takot sa mga tao, lalong-lalo na yung mga nasasangkot ay allegedly mga pulis at mga vigilantes. Para kay Dr. Edna Co ng UP National College of Public Administration and Governance, hindi maaaring isantabi ang epekto sa publiko ng ganitong kaliwat-kan ng patayan. Ang unang kaagyat na epekto nito sa bayan ay yung takot, no? Fear. Yung pagkatakot sa otoridad, yung pagkatakot na hindi lumabas ang katotohanan, kaagad napapatay or agad ay napaparusahan ng pagkakulong o ng kamatayan, o yung kahit na yung shaming, yung pagbibigay ng label na ito ay isang drug addict. Paliwanag naman ng pulisya sa mga umuning EJK. Meron na tayong mga na-identify na mga suspect at nakasuhan sila sa criminal court. Sa pagdami ng mga katawan sa punerarya, nabalot pa ng eskandalo ang pulisya. Ang Koreanong negosyanteng si Jik Ju, dinukot at pinatay raw ng mga alagad ng batas. Dahil dito sinuspindi ng Pangulo ang anti-drug operations at binawagan dating anti-illegal drugs group ng PNP. I'm very sorry for that sordid incident, but I can assure you, I will see to it. Better if they escape from prison. I'll send their heads to your... Please, kayong mga pulis, bantay, di ko kayo papalusutin. You will suffer. Pero mismo nga presidente, siningil ng ilang grupo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara. Wala pang isang taon sa pwesto, ibinasura rin naman ang reklamo.
Pero hindi pa dyan nagtatapos, may mga dumulog sa International Criminal Court para sa mga umunoy extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero ang minsan tinaguriang The Punisher, hindi natitinag. Handa raw itaya ang lahat para sa tingin niya'y makabubuti para sa bansa. I will deliver on my promises. Listen to me, even if it would cost me my life, my honor, and the presidency. Pero ang kalakalan at paggamit ng droga, hindi raw isang simpleng resulta, kundi sintomas ng isang mas malawak na suliranin. Kung hindi mo pagtutuunan ng pansin, yung root cause ng drugs, never-ending supply of drug addicts yun. Hindi tayo matatapos dito sa anti-drugs campaign na to. Hindi ka magse-celebrate ng vigilantism at matutuwa ka na lang na minadali niya yung hustisya. Hindi, kung doon tayo patungo, mas lalong maraming gulo doon. I think the number one thing he needs to do now is to set up the policies and set up the urgency of ending the impunity that is going on out there. Reduce poverty, generate jobs, papatay din yan ng drug risks. Sa nakalipas na taon, libu-libo na ang napatay, inaresto at sumuko ang mga bilangguan at punerarya nag-uumapaw na. Pero tuloy pa rin ang kalakalan, marami pa rin lulong at ang mga ugat ng problema, kahirapan. Mga problemang naistakasan at kasakiman, nanonood pa rin sa lipunan. Ako si Emil Sumangil at ito ang QRT In Depth.